Anong anniversary? Oo. 130 million pang anibersaryo? And I would like them to explain to us because kinakaltasan lahat kami, tayo, ng PhilHealth. Kayo ang may hawak. Habang namamatay ang mga tao, humihingi ng guarantee letter ang habang proseso. While you are floating in billions, hundreds of billions of cash, 600. So kindly give us the breakdown of the 600 billion, and if the difference between 600 and 489 is reserve, how do you determine what is reserve? What is the reserve definition of terms used for? What is the 489? And give us the breakdown, please. And in what bank is it deposited? What kind of a deposit is it? Is it a time deposit? How much is the interest? And where does the interest go? So what is the principal? What bank? Who's the account officer in charge? Are these several banks? What is the, give us the details of the 600. Is it 600B? 600.1001? I mean, ano ba? Detalya po. The Filipino people need to know. And my second question would be, meron ba ni isang Pilipino na maaapektuhan dahil siniro? Hindi kami ha, wala ko sa BICAM ha, na siniro ang PhilHealth. At yung mga, pangatlong tanong, yung mga ospital at mga serbisyo na umaangal sa amin dahil kami ang nasa field na marami raw babayaran ang PhilHealth sa kanila, bakit nyo para naman kayong may rubber band sa mga pockets ninyo na may pera ayaw ilabas? Hindi nyo pera yan ha? Kayo'y empleyado ng gobyerno, parang tayong lahat ha? Babayaran nyo dapat in a timely manner lahat ng mga kinauutangan ninyo. That's fiscal discipline. I think your background is finance. Ibalanse nyo ang fiscal discipline at saka ang serbisyo sa mga nangangailangan ng mga miyembro ng PhilHealth. At nandito ang mga author ng Universal Health Care. At dapat sa Universal Health Care, sa aking pag-iintindi, dahil ako rin ay isa sa mga author, ay point of care. Hindi na kailangan maglabas ng ID. Hindi na kailangan ng guarantee letter sa mayor, congressman, senator. Ay inaasikaso na sa pampublikong ospital. Inaasikaso na sa may MOA ang DOH. So lahat na. And just for the record, Mr. Chair, and the principal author and sponsor, Senator JV, and you would know that because you were my vice chair when I was finance. Even before the universal health care was enacted into law, Senator JV, what did I do? What did we do? You were my vice chair for health. I covered, as chairman of finance, every Filipino, every indigent Filipino. Sec Mina Pangandaman knows this. She's now the DBM secretary. She was with me. Alam to ni Attorney Yoli Doblon. Where is she? She was the head of the LBRMO. Director Irene knows this. She was also the deputy staff of Attorney Doblon. Kaya ng national budget, wala pang universal health care na lahat ng mahirap, point of care, pagpasok, hindi kailangan magpakita ng ID o GL ng lahat ng pampublikong ospital bago magkaroon ng batas. At salamat na isa batas namin. Okay, Initial proposal ay 138 billion proposal. Initial. para saan yun, Mr. Chair? Anniversary nga, ma'am. Anniversary po. Anong anniversary? Oo. 130 million pang anibersaryo? Saan nyo kukunin ito? Anong gagawin nyo? Una saan kukunin at anong gagawin nyo sa 130 million pang anibersaryo nyo? Mr. Chair, Anibersaryo pang bigay ng additional package. Siguro naman, hindi naman yung Christmas party or celebration. Siguro naman hindi biyahe. Siguro naman hindi pagkain ng mga officers. Siguro,
ito ay pagpalaganap ng mga package, di ba po? Ano ba yung 138 million? Yung mga pasyente sa PCSO nagmamakawa, 5 a.m. 5 a.m. nandiyan yan sa sidewalk, nag-aantay, pumipila kasi hoping na makakuha ng assistance sa inyo. Kaya nung panahon ni former President Duterte, naisipan ko na ilagay, pinakiusapan ko ang PCSO, hindi pa ito batas na maglagay ng desk sa hospital. It started in Vicente Soto. Tapos pinarami natin at nung naging senador ako, isinabatas natin. Dahil napansin ko, nagmamakawa sila, madaling araw palang humingi ng tulong. Tapos Lunes, pupunta yan ng PCSO. Martes, pupunta po yan ng DOH, hingi ng tulong. Miyerkules, pupunta yan ng DSWD. Huwebes, pupunta yan ng PhilHealth. Pag may balanse pa yan, mangungutang, ibibenta yung karabaw, isasangla yung refrigerator para lang po makalabas sa ospital. Bakit natin pahirapan ng Pilipino? Pera naman nila yan. Pwede namang ilagay sa isang kwarto, ilagay sa ospital. Ayan na po yung malasakit center, at dyan sa isang kwarto, na humingi ng tulong sa inyo. Ngayon, na isabatas natin, tumulong naman kayo, PCSO. Gawan nyo naman po na paraan. And I'm sure, kuha naman siguro ay may konsensya naman itong mga to na gustong gumawa ng paraan. Sabi ko nga, kung gusto nyo tumulong, may paraan. Kung ayaw nyo tumulong, may dahilan. Pero let me remind you, hindi nyo yan pera. Pera ng taong bayan yan. Lahat tayo rito, pansamantala lang tayo sa posisyon natin. Pansamantala lang tayo dito sa mundong ito. Pero yung tulong ninyo sa mga kababayan natin, hindi malilimutan ng taong bayan yan. Kaya pakiusap ko lang po sa inyo, kung may problema, may audit observation, kausapin nyo yung COA. Anong paraan? Kung kailangan plantilla ang magbibigay ng assistance, edi yung JO ninyo nandun sa help desk, sila ang magre-refer para mabilis, hindi na kailangan magmakaawa. Sir, kung pupunta sila sa opisina ninyo, panibagong gastos na naman yan. Panibagong pamasahe, yung kain na lang nila yon. Laking tulong na hindi na sila kailangan pang pumila doon sa inyong mga regional offices. Tipid sa pamasahe yun, pagkain nila, walang pera yan. Nagmamakaawa yung mga pasyente. Grabe naman tong gobyerno natin. Masyado ng garapal. Akalain mo, tinanggalan nila yung pondo ng PhilHealth. Kaya nag-aalisan yung mga Pilipino sa Pilipinas dahil unang-una, ang liit ng sahod. Pangalawa, sa health benefits kumpara sa ibang bansa. Tapos, tinanggalan nyo ng pondo yung PhilHealth na kung saan doon umaasa yung mga kapwa Pilipino natin pag sila'y nagkasakit. Maaring yung mga entrepreneur, hindi yan naapektuhan. Pero yung maliliit na Pilipino, yung maliliit na empleyado, mahalaga ang bawat piso sa kanila. Maawa naman kayo sa kapwa natin Pilipino. Huwag natin silang pahirapan. Ibigay natin sa kanila yung nararapat na benepisyo na sila naman ang nagbabayad. Hindi kayo!